Network Entertainment. May mga office mates tayo na siguro na insecure sa bagong pasok na bakit ito nag-aral lang sa ganitong eskwelahan, pa English lang, bakit itong posisyon ang binigay sa kanya? Pagka nagkasilipan ng sweldo, bakit yung starting salary niya pareho sa starting salary ko? Oo. 'Di ba? Sana yung mga ibang immortal, wag ninyong isipin yung gano'n. Don't compare yung mga sweldo or yung mga bakit ito si ganito, ganyan, 'di ba? Kanya-kanya tayo ng sitwasyon. Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner. This is the podcast for the working class, and kasama ko ngayon si Zar De Los Reyes, CRSP, ang inyong career coach at Upwork expert. Okay? Kumusta, Zar? Okay naman. Ayos lang. Ayos lang. So, ito, ang topic natin kasi is paano mo imo-motivate ang kaopisina mo kahit na maliit ang sweldo ninyo. Okay. Napaka-relatable ng topic na ito at kailangan ng mga immortal. Kasi marami sa atin, yung sweldo, 25, 30, ganyan, di ba? 15, 16. Oh, di ba? 16, ganoon. mga 18, di ba? Hindi naman natin yung panggastos natin kulang pa eh. Minsan sa pamasahe, lugi tayo. Oo. So, paano natin i-motivate yung mga kaopisina natin? Okay? Bago simulan ng ang usapan ng topic na yan, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Meron tayong Facebook, Instagram, may TikTok tayo, meron tayong Facebook group and Discord group. Okay? Kung gusto nyo makita yung video podcast ng episode na to, mag-subscribe kayo sa The Pod Network Entertainment sa YouTube. Okay? Maliit na bagay ang pag-subscribe sa amin sa Spotify and Apple Podcast or kung saan naman kayo nakikinig ng podcast. Pero napakalaking bagay yun para sa amin. Dahil kailangan namin kumita. Dito to, kailangan natin ng bread, di ba? Oh. Bread talaga, no? Yun. Bread. Oh, so, follow us on our social media accounts. Ako, Stanley Chi, sa lahat. Facebook, Instagram, YouTube, may TikTok ako. Hanapin nyo na lang ako at saka mag-subscribe kayo sa Suplado Motors. Zar? Connect with me on LinkedIn. Just search for Zar De Los Reyes 1 and then follow me on socials at My Other Office PH. Kung gusto nyo magpa-career coach sa amin, i-follow nyo kami sa LinkedIn, mag-message kayo sa Facebook ng Underpaid at makipag-usap kayo kay Mael. Kay Eloy, yung assistant ko. Oh. Kung gusto nyo, ako magbigay ng career coach sa inyo. Ako maging career coach nyo, pwede. Oh, why not? Oo, sige, bibigyan kita ng scenario. Bigyan kita ng scenario. Ano, Sir Stanley? Ano yun? Hindi na ako masaya. Bakit? Yung trabaho ko, parang hindi na ako happy. Baka kulang ka sa bakasyon. Kulang ka sa tulog. Hindi lang talaga ako happy. Bakit ka hindi happy? Yan nafe-feel ko eh. Yun ang nafe-feel mo? Oo. Okay. Are you still living with your parents? No. No. Who's paying the bills? Ako. Ikaw. Sige, mag-leave ka ng 1 linggo. Oo. Pag wala ka ng pambayad ng bills, hindi ka na malulungkot. Kakailanganin mo nang magtrabaho at bayaran yung mga kailangan mong bayaran. Thank you, Sir Stanley. Walang anuman. Alam mo naman ako rito, pag nagbigay ng payo, direct to the point. Alam mo, sa totoo lang, yung suggestion mo. Alam mo ba? Parang sinabi ko yan sa anak ko. Ikaw kaya magbayad lahat ng bills dito. Hindi, kasi ito yung topic natin. Paano mo motivate yung kaopisina mo? Oo. Maliit ang sweldo nyo lahat, di ba? Kaya kayo nagtrabaho para matapos ang isang project. Yung pinapagawa sa inyo ng boss ninyo. Pag yung isang kaopisina mo walang ganang magtrabaho at sumabit yung project, lahat kayo pagsasabihan. So parang gusto mo lang siyang kumbaga you work as a team. Di ba? Kung nalulungkot ka, hindi ka na motivate, wag mong idamay yung mga ibang nagtatrabaho. Be a team player. Oo. Importante kasi na you have one goal. Hindi naman kayo nandyan para magpagalingan.
you will work together para kung ano yung task ninyo for the week or for the day or for the month, di ba? Magawa nyo na maayos. So, paano pag sinabi sa'yo, I'm not accountable for another person's emotions? You have to be accountable for your deadlines. Doon sa trabaho na binigay sa inyo. Ito yung mga tipong meron kayong yung mga projects na make or break. Oo. Sa isang opisina, halimbawa, nasa accounting yung isa nasa sales, nasa marketing, may mga kanya-kanya kayong quota na dapat ma-achieve, di ba? So, meron ka mga collaborators. Yes. Kung hindi nyo kayang gawin ng isang bagay, walang masama kung hihingi kayo ng tulong. Hingi kayo ng tulong sa manager ninyo, sa mga kaopisina ninyo, kung kailangan nyo ng contacts, kailangan nyo ng kliyente na pagpepresentan, di ba? Wala namang masama. Oo. Hindi kahinaan yan or kawalan ng pagkatao mo kung humingi ka ng tulong sa kaopisina. Okay. Nagkakataon lang na may mga office mates tayo na siguro na insecure sa bagong pasok na bakit ito nag-aral lang sa ganitong eskwelahan, pa English lang, bakit itong posisyon ang binigay sa kanya? Pagka nagkasilipin ng sweldo, bakit yung starting salary niya pareho sa starting salary ko? Oo. 'Di ba? Sana yung mga ibang immortal, wag ninyong isipin yung gano'n. Don't compare yung mga sweldo or yung mga bakit ito si ganito, ganyan, 'di ba? Kanya-kanya tayo ng sitwasyon. O yung isa naiinggit kay ganitong office mate number 1. Bakit si office mate number 1 ang laki ng sweldo niya compared sa akin? May mga ganun talaga, no? Si office mate number 1, 1965 pa lang, nagtatrabaho na sa kumpanya. Kaya talaga kung every 5 years na i-increase yan, talaga mas malaki sweldo niya sa'yo. Oo. 'Di ba? Tsaka hindi na ganun ang posisyon niya. Palit kayo, ikaw yung matanda, siya yung bago. 'Di ba? Ako ang ginagawa ko for team members na I collaborate with, na napapansin ko disengage sila or hindi sila excited about the work. Of course, to your point earlier na ask for help, I'd offer help. Like, do you need anything? Like, do you need help with that project? Do you need help, for example, it could be as simple as yung mga spreadsheets. Do you need help in creating the tracker? Do you need help in doing this, doing that? Kasi a lot of people do not ask for help. Yun So ang baka problema at the simplest, at the very least, the best thing that I can do is to offer help. Oo. 'Di ba? Offer assistance. Sometimes, kunwari, motivation, lalo na pag mababa yung sweldo and siguro meron ka namang extra, nanlibre ako eh. Actually, madalas ako manlibre. It's one way to motivate your office mates. Or, kunyari, ikaw ay manager ng isang team. Take them out for coffee. Yan. Oo. Ayan. May mga kayo, team building, for example. Team Diba, building. kanya-kanyang team sa BPO eh. Oo. May mga kanya-kanyang labas yan. Pagka nagki-Christmas party kayo, may sarili kayong lakad, di ba? Oo. And yung camaraderie, importante. Ako as a manager, dahil contractors naman kaming lahat, ibig sabihin hindi kami binibigyan talaga ng budget for team building. Wala kaming ganon. Except yung boss ko for 7 years, si Steve. Yun, nagbibigay talaga ng budget yun. Pag humihingi ako. Pero recently, the last 4 years, wala kaming budget for team building or anything. So what I do, ako na yun ang gumagastos. So dinadala ko sila, nililibre ko sila for dinners, ganon. Ano ba? Coffee. Yung last time, kami hotpot. Not all managers or bosses are the same. Kasi mga iba, may binabayarang tuition fee ng anak. Oo naman. So, kunyari, may binabayaran rin naman ako. Oo nga, pero kunyari, etong boss na yung ito, priority, oo. magkaiba kayo ng sweldo, may iba siyang priorities, nilibre kayo sa fast food, okay na yun. You have to appreciate it. Ikaw, naglibre ka sa hotpot, iba yung sweldo mo dun sa, dun sa ibang manager eh. Oo. Diba? So, tayo bilang mga immortal, bilang mga empleyado, matuwa na tayo kung nilibre. Back then, nung nagtrabaho sa advertising, nilibre ako ng boss ko sa Japanese restaurant. Tuwan-tuwa na ako. Oo. Kasi back then, ang liit ng sweldo ko, hindi ako makain sa ganung mga restaurants. Ito, experience yun actually. Ang mga napupunta ko lang, puro fast food. Pag pumunta ako sa mall, tingin-tingin lang ako. Ang sapatos sa binibili ko, 1.5. Yun, mahal na yun sa akin. That was during
nung nasa advertising ako na first few jobs ko na siguro 2 taon pala ako nagtatrabaho. Oo. And hanggang ngayon naalala ko. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Ako, currently, meron akong mga trabaho na maliit ang sweldo ko. And may mga kanya-kanya kaming task na sometimes I help them out kung kailangan nila ng tulong para matapos kagad yung trabaho namin for the day. Kung yari, merong nakalimutan na something gamit, meron naman akong gamit na pwedeng pahiram, dinadala ko. Or kung yari, may maitutulong ako sa ideas, pwede kong isuggest para mas mapabilis yung approval. Oo. So, tulong-tulong kayo sa isang project kasi at the end of the day, wala namang sasabihin na ako yung gumawa ng ganito, ako yung gumawa ng ganyan. Oo. Natapos nyo ba yung deadlines niyo, yung trabaho nyo for the day? Oo. If you do it correctly, na maayos, di walang maboboljak si boss. Yeah. Tuloy-tuloy ang pagsweldo ninyo, papasok kayo nakangiti, pare-pare, magkakaibigan kayo. Kung hindi kayo masaya sa sweldo ninyo, what you can do is, you can always update your CV or your resume sa LinkedIn, sa JobStreet, sa Upwork man yan, freelancer ka o hindi. Pwede ka naman mag-submit ng resume sa mga iba-ibang kumpanya. If you feel that yung help na in-extend sa'yo or yung mga steps in motivating you as little as someone taking you out for coffee, for example, if you think that's not enough, if you feel that you're still demotivated, then maybe that's a sign that you should change things. Minsan kasi, kanya-kanya tayong love language bilang empleyado. May mga love language na material things. Bibigyan mo ng small something yung mga kaopisina mo. Yung mga managers dyan, di ba? O yung iba naman, physical touch. O pare, appear, galing mo. Ganyan. Yung quality time, nag-OT ka, sasamahan ko kayo. Acts of service, habang nag-OT kayo, bibilang ko yung pagkain. Words of affirmation, pare, good job. I'm proud of you guys. Masaya ako sa trabaho ninyo. Oo. Ano ba yung mga iba? Yung mga quality time, yun nga, kasama mo mag-OT. Ano ba yung mga ibang Uy, okay mag-OT ano ba yung mga ibang love languages, di ba? Marami naman yan na natatranslate kung ikaw ay empleyado. Sometimes you help your manager how to manage you. Pwede mo sabihin, sir, baka naman pwedeng para ma-motivate kami, baka pwedeng magpa-coffee naman kayo pag napa-approve yung project na to, pagka nakuha natin yung account, di ba? Alam mo ba, kasi trainer, yung last job ko, trainer ako sa Itel. Iniisip ko ngayon, never ko nilibre yung mga trainees ko. Never ka nagpa-pizza? Ay, hindi, may pa-pizza kami, pero company nagbayad nun O di parang ganun na rin yun. Nag-iisip ako, meron ba akong ginawa off-pocket na to motivate my trainees? Okay, may ginawa ako, meron kaming presentation, so sumayaw ako. Yung gano'n. Ano sinayaw mo? Pantropiko, ganun? Hindi, wala pang pantropiko noon. Sumayaw ako nung uso pa nun yung yak. Ano? Yung kay Beyonce. Ano yun? Yung sa Ring, anong title nun? Ano sa Ring? Ano yung 7 Days? Ano The Ring? Yung si Sadako ba yan? Ganon? Hindi. Ano? Lumabas ka sa TV? Ganon? Title, dali. Basta. Yun, sumayaw ako, basta. Yun na yun. Yung mga small stuff minsan sa mga manager, hindi nila alam. Yung a little pat on the shoulder, pat on the back. Encouragement. Na good parang, job. good job, ganun. natutuwa ako sa progress ng trabaho ninyo. I'm proud of you guys. Or you leave a note. Malaking bagay sa mga empleyado yun naman. Sometimes I feel na hindi ako na-appreciate dun sa advertising agency ko dati. Nagtatrabaho ako, nag-overtime ako palagi, I beat the deadlines, hindi ako umuuwi para sa presentation. Sometimes I feel na hindi ako appreciated.
yung mga iba, may mga ibang managers na galing sila sa meeting, may dalang pagkain, binigay sa akin, nag-overtime ako. Yan, appreciate ko yun. Kasi Talaga. back then, ang liit ng sweldo ko eh. Di ba, sabi ko nga sa inyo, I started dun sa ahensya na yun, 9,000. Oo. Hanggang sa na-increasean ako, naging 11,000. Maliit pa rin, di ba? So, yung baon namin, ako nagbabaon ako ng gulay tsaka kanin. Talaga? Oo. Na-appreciate ko pag kami nanlilibre, pagka merong manager nagsabi, tara, birthday ko, kain tayo sa labas. Oo. Di ba? Nakaka-menos yun sa gastos eh. And then, yung small token na nagdala sila ng pagkain. Mga Amber. Yung mga ganyan. Mga Amber. Or hindi kahit nung kanyari, Christmas party, yung mga managers binibigyan lahat ng mga empleyado, yung mga iba yung wine na may nakalagay from manager so and so, ganyan, di ba? Nakatulong sa amin. Actually, nami-miss ko nga yun na binibigyan ako pag Pasko, may ham, may queso de bola. Binalik naman yun ang tawag dyan, ayuda sa barangay, di ba? May delata. Meron naman tayong ganyan ang ng pandemic. Ang saya kaya nun. Pero okay lang naman kahit wala na ngayon. Kami meron pang pabigas pag Pasko. Talaga? Sa ahensya, may pabigas? Pabigas tsaka food basket. Pang Noche Buena. Yan. Yung mapanggawa ng spaghetti. Tapos may hamon. Dati may kliyente kami, Yossi brand. Binigyan din kami kung ano yung produkto ng kliyente namin. Ganun rin yung clients namin dati sa New Zealand, yung sa call center. Binibigyan kami ng chocolates. Naalala ko pa nga si Babu. Si Babu pangalan ng isang client namin doon, si Babu. So nagpaalam kayo, sabi mo, Babu. Dude, meron akong bad experience dun kay Babu eh. Oo. Kasi kasi dati friendly naman siya sa akin, mga 2010, 2009. Kaya lang, nung naghiwalay kami ng asawa ko ng mga 2020, biglang nag-message sa akin si Babu. Ano sabi sa'yo? Would you like fantasy daw? Seryoso? Fantasy? Hindi ko maintindihan. Basta mo na. Diniskartehan ka. Oo. Okay. Dude, seryoso. Parang ako, ha? So sabi mo, Babu. May gusto pala sa akin si Babu. O trip lang niya. May asawa at anak, no? So anyway. O yun. So, eto. One way to motivate your office mates. Words of affirmation. When I got fired or when I lost my job, dati, may mga nag-message sa akin na we appreciate your work dito sa kumpanyang ito dahil nakikita naming very dedicated ka. Oo. Ganun. Kaya lang, syempre, kailangan mag-retrench. Oo. 'Di ba? Yung being retrenched, ibig sabihin na tanggal ka eh. Ganun. First one, ay yung last one in, first one out. May mga ganung rule dati. So that was the best thing that someone told you? May mga nagsasabi na we appreciate you, ganyan, na ganito ka. Madali kang katrabaho, masipag ka, yun. Na-appreciate yan ng mga empleyado kahit na sabihin mong papalubag loob or what, di ba? Yeah. At least, magandang pakinggan. Hindi yung parang pagpupunta ka sa opisina, ay ito na naman si manager na masungit. Si high blood, di ba? Medyo, hindi magandang vibes. At least, punta ka sa opisina na okay kayong lahat. Ako the best thing that someone told me was nung nandun pa ako sa Cytel, like I'm their number one person. Like if they have questions or if they have concerns, sa akin pupunta. Ay, meron pa nakarating sa akin dahil sa advertising niyan. Hindi ako natuloy na ma-retrench eh. Kasi nag-resign yung isang art director. Oo. Tapos nakalipat kasi sa ibang ahensya. Tapos nung dumalaw, sabi niya, pasalamat si Stanley, nag-resign ako, kundi siya yung tatanggalin. Mariretrench ako nun eh. Ganon, mariretrench ako nun. Nag-resign. So, kailangan ng art director. Okay. Yun. Good job, Stanley. Mga kliyente pa namin nun was Macro, SM. Doon ko boss si Mr. Tan. Grabe. Si Mr. Tan talaga. Yung mga binabanggit ko dati si Mr. Tan, doon yun eh. Tapos ang nag-resign nun, pangalan si Larry. Oo. Larry. Oo. Tapos lumipat sa ibang ahensya.
Tapos yun, dumalaw. Tapos salamat si Stanley, Nag-resign. nag-resign ako, kundi mariretrench siya. Kwento sa akin ng isang kaopisina. Kasi alam niyo naman, sa office, may isang madaldal doon, malalaman ng lahat. Ayos. Yun. So, na-motivate ka naman doon sa sinabi niya? Na-motivate ako doon sa sinabi ng isang art director na senior. Sabi niya, alam namin masipag ka. Yun. Tapos kasi nga nag-OT ako palagi. Oo. Yung pinapagamit sa akin computer, yung pinakamabagal. Ganun. Mukhang galit sa'yo ah. Talagang bibilis kang magtrabaho. Doon ako na-train Tsaka yung sa mga Photoshop dati. Yun talaga ako na-train na maging mabilis mag-drop out ng mga Actually, mabilis ka artworks, nga. Sa mga ganyan bagay. Yung mga artworks mo, mabilis ka maka-create ng output. Tsaka doon din yung na bumilis akong mag-isip. Kasi press for deadline ka, tapos mabagal yung ginagamit mo. May mga techniques na binigay sa akin yung isang art director na senior na direct supervisor ko. Oo. So, na-apply ko rin naman. Pero, buti dyan sa area na yan, okay ka. Kasi pag nag-order tayo ng pagkain, ang bagal mag-isip. Grabe. Tinan mo, di ba? Ang bagal niya mag-order. Pero bottom line Grabe. is, sa mga immortal, para ma-motivate kayong magtrabaho talaga, isipin ninyo, pagka nawalan kayo ng trabaho, maraming gustong pumalit sa inyo. Number 1. Pangalawa, wala kayong pambayad ng bills. Number 3, kung hindi kayo masaya sa trabaho nyo, sa ginagawa ninyo, ba't kayo nandyan? Sana nag-apply kayo dun sa field na talagang gusto nyong gawin. Oo. And we can't blame people na hindi pinursue yung passion nila. Kasi some people cannot afford it Hindi natin sila mabiblame. Baka may pamilya silang binubuhay, breadwinner sila, or kung ano man. So, kung kayo, you were able to pursue your passion, nagawa niyo yung mga gusto nyong gawin sa buhay, consider yourself lucky. Kasi That's true. hindi lahat nagagawa yan. So overall, hindi naman tayo accountable dun sa mga feelings and emotions ng tao, but then we're also especially if we're working on a project together, we extend help. Oo. Oo, Be professional we affirm lang people. talaga. Oo. We try to be kind as much as possible. So, Pero kung may problema, huwag kayong mahiya dun sa direct supervisor ninyo, sa mga kaopisina ninyo na humingi kayo ng tulong. Kasi tutulungan naman kayo. Huwag lang kayong kupal. 'Di ba? Kasi paano ka tutulungan kung naiinis sa'yo yung mga kaopisina mo? So you have to be nice. You have to be kind, no? Hindi lang sa kaopisina, sa lahat. Yes. Okay? So there you have it, guys. Sana kahit papaano na-motivate kayo kahit pare-parehong malilitang sweldo natin. Okay? For Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.